Ang likot mo naman. Ay nako, baka ikaw ang unahin ko dyan eh. Ano ka ba, Santino? Akala ko ipapatikim mo pa yan sa akin. Ay, pasensya na boss. Napakalikot kasi. Siya nga pala, ikaw nang bahala rito. Tatalian ko na lang ang bibig nito para hindi magingay. Sige, basta igapos niyo yung matanda, pati yung asawa, at isama mo na rin yung bata. Mabait naman ako, hindi ko hahayaan na magkahiwa-hiwalay sila. Kaya mas magandang makita na sama-sama silang mamamatay. Taon 2013, Leyte. Tanghaling tapat, tirik na tirik ang araw at parang sinasakal ng init ang buong paligid. Naglalakad si Fatima sa pilapil, bit-bit ang balde ng tubig na galing sa poso. Sa di kalayuan, tanaw niya ang amang si Casio sa palayan, nakasombrero, pawisan at nakatuon ang isip sa pagbubungkal ng lupa. Ilang distansya lang ay naroon din sa gilid ng kanilang bahay kubo ang kanyang inang si Susan na abala sa pagtatabas ng kangkong habang karga ang bunso niyang kapatid na pilit na pinapaidlip ng babae. Huminto si Fatima sa malaking puno ng mangga at doon ay nagpahinga ng kaunti. Ilang minuto lang nakita niya ang kanyang ama na papalapit, bit-bit ang kanyang itak. Magpahinga muna kayo, Tay. Ay, sobrang init ngayon. Halos lahat ng tanim natin ay nalalanta na ang mga dahon. Yung lupa naman, ay nako, tuyong-tuyo na rin. El Nino naman po kasi, Tay. Pero hayaan nyo, marami na naman ako naipong tubig. Gamitin na lang natin yon para diligan yung mga pananim. Bukas dapat maani na natin yung mga kamatis. Tumawag kasi yung buyer kanina. Kukunin na raw nila sa Lunes. Parang kaunti lang yata ang may bibenta natin, Tay. Halos lahat ng kamatis, hindi maganda ang pagkakahinog. Yung iba naman, merong konting uod. Ay, pambihira. Pero hayaan mo na. May mapapakinabangan pa naman dyan. Ay, siya nga pala. Magluto ka ng saging at kamote para sa pananghalian natin. At saka, kunin mo muna yung kapatid mo at patulugin mo. Napahinto sa pag-uusap ang mag-ama nang marinig nilang may mga kalalakihan na naghahalakhakan papalapit. Yung bisita nyo kahapon, Tay, bumalik po ulit. Fatima, iwan mo muna ako at puntahan mo yung mama mo ron sa kubo. Sige na, kakausapin ko lamang ang mga ito. Hindi na umimik pa si Fatima at tumango na lamang. Bit-bit ang galon, naglakad siya patungo sa kanilang maliit na kubo. Hindi pa man siya nakakalayo ay sinulyapan niya ang kanyang ama na nakikipag-usap na sa isa sa mga kalalakihan. Samantala, kausap ni Casio ang mayamang negosyante na si Don Ramil, habang ang kasamahan naman ng lalaki ay tumitingin-tingin sa paligid at sinusuri ang lupain. Ayaw mo talaga, Tay Casio? Milyon ang alok ko sa'yo. Sa perang yun, makakapagsimula ka na ng bagong buhay. Komportable, may kotse, may kuryente, at may aircon pa. Pasensya na, Don Ramil, ha? Kahit triplehin mo pa yung ibabayad mo, hindi ko talaga ibebenta tong lupang ito. Kaya sana'y maintindihan ninyo. Sa totoo lang, hindi talaga tayo nagkakaintindihan dito Alam kong wala kang pinag-aralan. Kaya hayaan mo kong ipaintindi sa'yo kung ano ang pinupunto ko. Oo, wala nga akong pinag-aralan. Pero hindi ibig sabihin nun ay wala na akong paninindigan at prinsipyo. Ay, itong tandaan mo, Don Ramil. Hindi matutumbasan ng pera ang lupaing ito. Dito sa lugar na ito ako pinanganak, nagkamalay, lumaki, nagkaasawa. At higit sa lahat, dito na ang buhay ko. Kaya ang mabuti pa umalis na kayo dahil wala kayong mapapala sa akin. Ay, nako, Tay Casio. Alam mo kung anong problema sa inyo? Kontento na kayo sa buhay na ganyan. Wala namang masama kung aasenso ka kahit papano. Hindi ka ba naaawa sa pamilya mo? Sa mga anak mo? Kahit ano sabihin nyo, hindi nyo talaga ako mapipilit. Kaya, pasensya na talaga.
Ay, ganyan talaga pag hindi nakapag-aral sarado ang isip. Kasi kung ako ang nasa kalagayan mo, matagal ko nang ibinenta ang lupang ito. Hindi ka ba nagsasawa sa buhay magsasaka? Sa kakarampot na kita mula sa mga pananim? Sa pagbubungkal ng lupa? Ay, ewan ko ba sa inyo? Hindi ko alam kung matigas lang ba ang ulo nyo o hindi kay mga kulang-kulang kayo. Ay, nako. Oo, mahirap lamang kami. Pero hindi ibig sabihin nun, wala na akong karapatang tumanggi. At hindi rin ibig sabihin nun na pwede mo akong bastos-bastusin. Tay Casio, huwag ka na magmataas. Sa totoo lang, maswerte kang at may kagaya kong handang bumili ng pinandidirihan ng iba. Sa panahon ngayon, sino pa ba may gusto sa bukid? Tumingin ka nga sa sarili mo. Kulubot, sunog sa araw, at mabaho ang kamay. Pero tumatanggi ka sa alok na milyon? Laitin mo na ako't lahat, sige. Pero hindi mo mabibili ang paninindigan ko. Paninindigan? Grabe naman yan. Itong isipin mo, Tay Casio, Sa panahon ngayon, mas may pakinabang ang resort kesa sa taniman. Ano? Ibenta mo na kasi. Mukhang yang isip mo ang sarado, Don Ramil. Hindi ka kasi nakakaintindi ng salitang hindi ko ibebenta ang lupa ko. At saka, kung gusto nyo talagang magpatayo ng resort, maghanap na lang kayo ng ibang lugar. Ay, sige. Pero ito ang tandaan mo, hindi ako basta-basta sumusuko. Tingnan natin yung tibay mo, baka pagsisihan mo yan sa bandang huli. Ang mabuti pa'y umalis na lamang po kayo. Baka pag hindi ako nakapagtimpi ay makatikim kayo nitong itak ko. Isang itak mo? Ano naman ang magagawa sa akin yan? Ikaw, isang bala ka lang. Pinagbabantaan mo ba ako? Ay, hindi. May sinasabi ba ako? Ay, nako, makaalis na nga. Pero, tandaan mo, Mang Casio, pasasaan ba't mapapasakin din ang lupang ito? Tumatawa pang naglakad papalayo ang lalaki at tinawag ang mga tauhan na abala pa rin sa paglilibot sa paligid. Hindi naman maiwasan ni Mang Casio na magalit dahil sa pangmamaliit nito sa kanya. Tiningnan niya pa ang mga yon ng papalayo at nang masiguro na wala na ang mga kalalakihan ay bumalik na siya sa kanilang kubo. Pagkarating niya ay nakaupo sa hapag si Susan at si Fatima habang tahimik nang inunguya ang kinakaing kamote. Nang makita siya ng dalawa ay bigla itong nag-usisa. Hindi na lamang umimik si Mang Casio at tahimik na sinaluhan ang mag-ina sa hapagkainan. Sa pagkakataong yun, hindi niya maiwasang isipin ang alok ni Don Ramil, ang malaking halaga na maaaring makapagpaahon sa kanila sa kahirapan. Ganoon pa man, hindi niya kayang ipagkanulo sa ibang kamay ang lupaing pamana ng kanyang mga magulang. Malalim ang buntong hininga niya nung mga sandaling yon. Walang salita ang lumalabas sa bibig hanggang sa matapos na lamang silang kumain. Ilang minuto lang ang nakalipas ay bumalik na siya sa palayan at patuloy sa pagbubungkal ng lupa. Kinagabihan, 8:00 na ay hindi pa rin pumapasok sa kubo si Mang Casio. Nakaupo lang siya sa maliit na upuan sa ilalim ng puno ng mangga. Dahil sa ikinikilos niya ay kinausap siya ng kanyang asawa. Casio, gabi na. Pumasok na tayo sa loob. Ay, mauna ka na lang. Siya nga pala, ang mga bata. Tulog na. Tapatin mo nga ako. Ano ba talaga ang problema? Yun na nga. Ito talagang lupa natin dito ang natitipuhan ni Don Ramil. Maganda raw kasi ang lugar na ito para magtayo siya ng resort. Nagkasagutan nga kami kanina dahil ayaw ko talagang ibenta at isuko tong pinamana sa akin ni na amang at inang. Oh, tapos, bakit parang balisa ka? Iniisip ko kasi yung milyon na iniaalok niya sa atin. Abay, malaking halaga rin kasi yon. Casio, tumingin ka nga sa akin. Aanhin natin ang pera kung hindi naman tayo masaya. Aanhin natin ang milyon kung sa
bawat araw ay mabubuhay tayong may lungkot at panghihinayang. Itong lupain na ito, dito tayo nagsimula at ito ang bumubuhay sa atin. Ang iniisip ko lamang naman ay ang kinabukasan ni na Fatima at Ian. Makakapag-aral sila at magkakaroon ng magandang trabaho, yung malayo sa bukid, at hindi magiging katulad ko na isang hamak na magsasaka lamang. At saka ikaw, bata ka pa, gusto kong mabigyan ka ng maginhawang buhay. Hindi yung ganito na nagbababad sa init ng araw at nagbabanat ng buto para lamang meron tayong makain sa pang-araw-araw. Salamat kung iniisip mo ang kapakanan namin, pero tinanong mo na ba kami kung gusto rin namin yan? Kontento na ako sa kung anong meron tayo ngayon, Casio. Kaya sana huwag mo nang isipin yan masyado. Hindi ba sumasagi sa isip mo na makakakain na kayo ng masasarap na pagkain? Mapupuntahan nyo na yung mga lugar na nasa dyaryo nyo lamang nakikita. Mabibili nyo na rin ang mga bagay na gusto ninyo. At higit sa lahat, makakaahon na tayo sa kahirapan. Ang tanong, hahayaan mo bang mawala ang lupang ito? Handa ka bang isakripisyo ito para sa mga anak mo? Ay, hindi ko alam, Susan. Basta para sa akin, dito ang buhay ko at ayaw kong mawala ito sa atin. Hindi ko kayang makita na sisirain nila ang palayan para lamang patayuan ng resort. Basta ako, kung ano ang desisyon mo, susuportahan lamang kita. Ay, gulong-gulo na talaga ang isip ko. Basta bago ka magdesisyon, ipaalam mo muna yan sa mga anak mo, ha? Ay, sige. Bukas na lamang. O siya, pumasok na tayo sa loob. Tumayo na si Susan at nauna nang pumasok sa loob. Sumunod naman si Casio na balisa. Bumuntong hininga ang matanda at paika-ikang naglakad papasok sa loob ng kubo. Samantala, prenteng nakaupo si Don Ramil sa sofa habang hawak-hawak ang basong naglalaman ng alak sa kaliwang kamay. Nakatingala ang lalaki sa kisame at nag-iisip ng paraan kung paano mapapaalis sina Casio at ang pamilya nito sa lupa na kanyang natitipuhan para patayuan ng resort. Katapat naman ng lalaki ay si Santino na kanyang pinagkakatiwalaan. Boss, anong plano? Wala pa. May suggestion ka? Meron ako naiisip. Ewan ko lang kung approve sa inyo ito. Ano yon? Sirain natin yung mga pananim nila o di kaya putulin natin yung hose na daluyan ng tubig. Paano naman natin gagawin yan? Baka sumabit tayo. Papalabasin lang natin na parang natural lang na nangyari. Basta, magtiwala lang kayo sa akin, Don Ramil. Ako ang bahala. Sige, pwede. Basta hindi tayong paghihinalaan, ha? Siguraduhin mo lang, Santino. Baka matulad lang yan sa dati na nahuli yung mga pinagtrabaho ko. May balak pa naman akong tumakbo bilang mayor sa susunod na eleksyon. Kaya dapat iwas-iwas tayo sa mga kontrobersya. Huwag kang mag-alala, Don Ramil. Walang aberyang mangyayari. Bukod pa ron, hindi kayo dapat matakot. Nasa panig naman natin yung mga politiko eh. Tulad na lang nung sumabit tayo nung 1 taon. Binayaran mo lang yung kapitan. Naging okay na, di ba? Oo naman. Pera yun eh. Sige, basta siguruhin mo lang na hindi ako ang pagbibintangan ng Casio na yon. Ngumisi na lamang si Ramil sa naging suhestyon ng kanyang kanang kamay. Sa pagkakataong yun, iniisip niya na ang magiging reaksyon ng matanda. Ilang segundo lang napahalakhak siya at nilagok ang alak. Buo na ang kanyang desisyon na paalisin si Mang Casio sa lugar na yon. Ang lupa kasi na kanyang natitipuhan ay may magandang tanawin. Kung magpapatayo siya roon ng resort, tiyak na dadagsain yon ng mga turista. Hindi lang yon dahil balak niya rin na magkaroon ng pasugalan o kasino. Kinabukasan,
4:00 pa lamang ng umaga ay gising na si Fatima. Pabalik-balik siya ng igib. Iniipon niya ang tubig sa mga drum para yon na ang gagamitin sa pagdidilig ng mga pananim. Mga 5:00 ay nagpahinga muna ang dalaga at ilang minuto lang ay nagsaing na siya. Oh, ang aga mo naman yatang nagising, anak. Tay, magandang umaga po. Buti gising na kayo. Marami na po pala akong naipong tubig sa drum. Gamitin niyo na yun pandilig sa mga halaman. At saka, hindi ba't ngayong araw din tayo mag-aani ng kamatis? Kasi bukas kukunin na yun ang buyer natin. Oo, ngayon nga. Buti pinaalala mo. Muntik ko nang makalimutan. Siya nga pala. May sasabihin pala ako sa'yo. Ano po yun, Tay? Paano kung magkaroon tayo ng milyon? Anong una mong gagawin? Ano ba namang klaseng tanong yan, Tay? Siyempre, una talaga sa lahat, bibili tayo ng malaking bahay. Yung tig-iisa tayo ng kwarto. Tapos, magpapakabit tayo ng kuryente. Bibili rin ng ilaw, ng ref, at ng maraming lamang iba't ibang pagkain, electric fan, at kung pwede, aircon. Ano pa? Bibili rin ako ng maraming damit. Ito kasing bestida ko, paulit-ulit na lang at marami ng butas. Pero kahit ganon, Tay, hindi po ako nagre-reklamo, ha? Sige lang. Ano pa ang gusto mo? Libre lang naman ang mangarap, Tay, no? Sige, itutodo ko na. Gusto ko magkaroon ng cellphone, yung touchscreen. Keypad lang kasi ang meron tayo eh. Ano pa ba? Gusto ko rin magkaroon ng sapatos at sandals. Wala pa kasi ako nun eh. Kasi pinagtsatsagaan lang natin tong tsinelas natin na ilang ulit ng kinabitan ng alambre para lang maayos. Basta, marami pa, Tay. Ayaw mo bang mag-aral? Gusto ko rin makapagtapos ng pag-aaral para magkaroon ako ng magandang trabaho at mabigyan kayo ng maginhawang buhay. Kasi, Tay, kung aasa lang tayo sa pera, mauubos din yun. Kaya mas mabuti talaga may trabaho. Nakuha niyo po ba? Ang hirap kasi ng paliwanag eh. Tay, okay lang po ba kayo? Bakit po kayo umiiyak? Ayos lamang ako. Napuwing lang. Sigurado po ba kayo? Ano pong problema, Tay? Gusto mo talaga ang mga yon? Ang alin po? Yung mga sinabi mo kanina. Oo naman po. Sino ba naman ang ayaw nun? Pero, syempre, mas gusto ko na kasama kayo sa mga pangarap ko. Yung mga bagay na yun, Tay, temporary lamang po yun. Pero yung pamilya, panghabang buhay. Napakabait mo talagang bata ka, oo. Sobrang saya ko kasi meron akong anak na kagaya mo. Tay, sabihin niyo nga sa akin, ano po ba talagang problema ninyo? Ay, kahapon kasi. Sige lang po, ituloy niyo lang po. Naalala mo yung mga pumunta ritong lalaki? Opo, bakit po? Mayamang negosyante yung isa sa mga kalalakihan na nagpunta rito, si Don Ramil. Gusto niyang bilhin tong lupa natin. Hindi lang yun, kasi yung palayan at taniman natin ay mawawala dahil magpapatayo siya ng resort at restaurant dito. Nagpupumilit nga siya kahapon kinukumbinsi ako na ibenta ko na agad sa kanya itong lupa. Ay nako, wag Tay, hindi po ako papayag. Paano na lang yung mga kasamahan natin dito? Yung mga nakikisaka sa lupa natin? Kung ibebenta natin to, saan sila pupunta? Hindi naman pwedeng basta dumito na lang sila. Tiyak paalisin sila ng bagong may-ari. Naisip ko nga rin yan. Pero ang inaalala ko ay kayo. Kayo ni Ian at ang mama mo. Magkakaroon kayo ng magandang buhay pag binenta ko itong lupa. Ayoko maging makasarili, Tay. Opo, magkakaroon kami ng maginhawang buhay, pero hindi naman natin pwedeng pabayaan na lang yung mga kasamahan natin dito. Kung isasama natin sila, tiyak ubos din yung milyon nyo. At saka, ayaw ko rin po. Sanay at kontento na ako sa buhay na meron tayo, Tay. Bukod pa ron, dito inilibing sina lolo at lola, kaya ayokong lumayo tayo at ipaubaya na lang sa kung sino ang lupang ito. Pero akala ko ba'y gusto mo ng malaking bahay, makapag-aral at magkaroon ng magandang trabaho?
ayos na ako sa buhay natin dito, Tay. Matutupad mo mga pangarap mo pag nagkaroon tayo ng malaking pera. Ang pangarap ko lang naman, Tay, ay magkakasama tayong apat ni na Mama, si Ian, ikaw, at ako. Sapat na po yun, kasi para sa akin, ang tunay na kayamanan, hindi masusukat sa paramihan ng pera. Dapat nating tandaan na ang pamilya mas mahalaga sa mundong ito. Tama yan. Masaya ako kasi lumaki kang may mabuting puso at may malasakit sa ibang tao. Kasi po, biniyayaan ako ng Panginoon ng mabubuting nanay at tatay. Ay nako, tambola pa itong batang ito ah. Ay sige na, tingnan mo nga kung luto na yan niluluto mo. Ay, opo, nakalimutan ko. Kayo kasi tayo eh. Oh, bakit ako? Napasarap kasi ang pakikipagdaldalan ko dahil sa inyo. Oy siya, sige, talo na ako sa'yo. Kaya sige na, tapusin mo na yan. Magdidilig lang ako ng mga pananim, ha? At saka, wag mong kalimutan na aanihin pa natin yung mga kamatis. Opo, Tay. Pagkatapos nito, susunod din po ako. Iniwan na ni Casio ang anak at nagtungo sa likod ng kubo para kumuha ng tubig sa drum at gamitin pandilig sa mga pananim. Bit-bit ang balde, dahan-dahang naglakad ang matanda sa taniman ng kamatis. Napakunot noo siya nang makitang parang binunot ang ugat ng mga pananim at ang mga dahon ng mga yon ay unti-unti nang nalalanta. Ang bunga naman ay parang inapakan at halos wala nang mapakinabangan dahil puro durog at pisak na. Agad namang nagsisigaw si Casio at tinawag si Fatima. Bakit po, Tay? Ay, hala! Diyos ko po! Tay! Ano nangyari dito? Hindi ko alam. Magdidilig lang sana ako pero yan ang naabutan ko. Paano na ito? Hindi na mapapakinabangan ng mga yan. Baka pinakawalan ng mga kasamahan natin dito yung kalabaw nila. Hindi ang kalabaw may gawa nito, kundi tao. Sino naman po ang gagawa niyan? Wala tayong ebidensya para mambintang, pero kutob kong may binayaran si Don Ramil para gawin ito. Bakit niya naman po gagawin yan, Tay? Balita ko kasi, pag may gusto yung lalaking yun, hindi niya titigilan hanggat hindi niya nakukuha. Kaya siya talaga may pakana nito. Pero ang iniisip ko, paano na to? Wala na tayong maibebenta sa buyer natin bukas. Huminahon po muna kayo, Tay. Tingnan muna natin baka may mapakinabangan pa tayo. Sige lang. Pero nakasisiguro ko na wala na talaga. Hindi lang nila basta sinira ang kamatisan natin, kundi ninakawan din. Parang kalahati ng pananim nating kamatis ay nawala. Wala palang kasing sama ang Don Ramil na yon. Hindi niya ba naisip na mahirap lang tayo? At itong mga to lang ang pinagkakakitaan natin? Hindi na umimik pa si Casio at inilibot ang paningin sa paligid. Kahit saang anggulo tingnan, halos yumuko na ang mga pananim niyang kamatis at wala ng kabuhay-buhay. Napakamot na lamang sa ulo ang matanda dahil sa mga nangyari ng umagang yon. Ilang saglit lang ay tinawag niya si Fatima at sabay silang naglakad pabalik sa kanilang kubo. Napakamot noon naman si Susan nang makita ang mag-ama. Halos hindi maipinta ang pagmumukha ng dalawa dulot ng mga pangyayari. Oh, bakit ganyan ang mukha niyo? Anong problema? Tulog pa po ba si Ian? Dumede lang yan saglit sa akin kanina tapos natulog ulit. Ay, siya nga pala. Ano nangyayari sa inyo? Ganyan yung mga pagmumukha ninyo. Sa loob na lang po muna ako, Nay. Kayo na lang po muna ni Tatay yung mag-usap. Magtatanong pa sana si Susan sa anak pero tinalikuran na siya ng dalaga. Napatingin naman ang babae sa asawa na parang wala sa sarili. Casio, ano nangyari at nagkakaganyan kayo? Yung kamatisan natin parang binagyo. Kanina lang pumunta ako ron para simulan sana yung pag-aani pero wala na. Hindi na mapapakinabangan ng lahat. Sayang yung kikitain natin doon. Mga 5,000 sana. Pero wala na. Hayop naman kasi may gawa no.
Mga walang hiya. Diyos ko, paano na yan? Hindi ba't kukunin na yan ng buyer natin bukas? Oo nga, pero tatawagan ko na lamang siya mamaya at sasabihin na hindi na matutuloy. Sino kaya may gawa nito? Wala na ba talagang natira kahit mga 10 kilo man lang? Wala na talaga. Pero alam mo, may hinala ako na si Don Ramil may kagagawan nito. Yung lalaking yon? Bakit niya naman magagawa yan? Gagawa at gagawa siya ng paraan para lang mapaalis tayo rito at ibenta sa kanya ang lupa. Baka naman nagkakamali ka lang. Paano kung mga kambing lang yon at kalabaw na mga kasamahan natin dito? Imposible naman yan. Hindi naman pinapabayaan ng mga tao rito sa atin yung mga hayop nila. Basta, kutob ko, si Don Ramil talaga may kagagawan. Manahimik na lamang tayo. Baka makarating pa ito sa kanya at baka mas lalo niya pa tayong gipitin. Sayang naman kasi yung kikitain natin doon. Pera na sana, pero naging bato pa. Hayaan mo na. May mga mais pa naman tayong pwedeng pagkakitaan. Sa susunod na linggo, aanihin na rin natin yon. Sana lamang ay hindi na nila ulitin ang ginawa nila. Tahimik na lamang na umupo si Casio sa maliit na bangkito at malalim na bumuntong hininga. Ilang minuto lang ay tahimik silang nagsalo-salo ng agahan. Walang imikan hanggang sa matapos na lamang. Agad na nagtungo si Casio sa kamatisan at nilinis ang buong lugar. Nang magtatanghali na, ay tinawagan ng matanda ang buyer at kinansela ang pagbebenta nila ng mga kamatis na kanilang produkto. Kinagabihan, habang nakaupo sa maliit na upuan sa labas ng kubo si Fatima, ay napansin niyang parang may mga tao sa di kalayuan. 11:00 na ng gabi noon. Hindi makatulog ang dalaga kung kaya't lumabas siya at nagmuni-muni. Tulog na ang kanyang mga magulang nung mga oras na yon. Napatingin ulit siya sa may unahan dahil parang unti-unting lumalapit ang ilaw ng flashlight na dala ng kung sino man. Sa pagkakataong yon, napaisip si Fatima, walang mga tao sa lugar nila na gumagamit ng ganoong klaseng ilaw sapagkat ang nakagawian nila ay ang gasera o di kaya ay kandila. Dahan-dahan namang pumasok ang dalaga sa loob ng kubo at ginising ang kanyang ama na mahimbing na natutulog. Tay, gising. Oh, anak, gabi na. Bakit? Natatay ka ba? Magpapasama ka? Hindi, tay. Basta bumangon ka saglit. Bilisan mo. Bakit nga ba? Parang may mga tao rin sa unahan. Sigurado ko hindi yung taga rito. Ano? Abay, baka kung ano na naman ang gagawin nila sa mga pananim natin. Magbabayad sila sa akin kapag nahuli ko sila. Nagmamadaling bumangon si Casio at agad-agad na lumabas. Kinuha niya ang itak at ang asarol. Galit siyang naglakad patungo sa kung saan makikita ang ilaw na nagmumula sa di kalayuan. Tay, teka lang saglit. Sama ko. Bakit sumunod ka pa? Ayaw ko naman na mag-isa ka lang dito, ano? Ay, siya nga pala, dinala ko tong gasera para may ilaw tayo. Patayin mo yan. Baka mapansin nila tayo. Sinunod naman ng dalaga ang utos ng kanyang ama. Kahit gabi na, di naman madilim ang paligid dahil sa liwanag ng buwan. Tay, papalayo na yung ilaw. Ay, hindi. Nawala na. Ay, lintik. Nawala nga. Pero baka nandyan lang yon. Nagtatago. Aray! Ang sakit! Tay? Ano nangyayari sa inyo? Parang may naapakan yata akong mga matutulis na bagay. Agad na sinindihan ni Fatima ang gasera at itinutok yon sa paa ng kanyang ama. Napansin niya ang pagsirit ng dugo mula roon at kumalat yon sa paa ng matanda. Iginala naman ng dalaga ang ilaw sa paligid. Napansin niya roon ang maraming basag na bote na nagkalat at ang mga kinakalawang na pako. Sino kaya nagkalat ng mga basag na bote at pako dito?
Gago yun dito pa talaga sa daan? Ang dami Grabe, balak ba nila tayong patayin? Napabuntong hininga na lamang si Fatima at tinanggal ang basag na bote na tumusok sa paa ng kanyang ama. Kinumbinsi ng dalaga ang matanda na bumalik na lamang sa kanilang kubo. Dahil ng mga oras na yon, kinakabahan na ang babae. Baka sunggaban sila ng kung sino man. Inalalayan niya si Mang Casio na paika-ika habang naglalakad. Teka, saglit lang. Tingnan mo nga. Baka may ginawa na naman sila sa mga pananim natin. Ano ka ba, Tay? Bukas na natin isipin yung mga pananim. Ang importante, magamot yung sugat nyo. Bakit kasi hindi kayo nagsuot ng tsinelas Ayan tuloy. Hindi na lamang sumagot ang matanda sa mga sinabi ng kanyang anak. Dahan-dahan silang naglakad pabalik sa kubo. Pagkarating ay agad na ginising ng dalaga ang kanyang ina. Bakit pa kasi nagpunta kayo roon? Alam niyo namang delikado, lalo na at gabi na. Hindi naman kasi namin inaasahan yon, Nay. At saka, walang hiya yung nagkalat ng basag na bote ron, tsaka mga pako. Oh, sige na. Mag-init ka na lang ng tubig. Lagyan mo ng dahon ng bayabas, At saka, pakikuha nga yung langis dyan sa may altar. Sinunod naman ni Fatima ang utos ng kanyang ina. Pagkatapos ay kumuha na siya ng dahon ng bayabas at pinakuluan ng mainit na tubig. Nang makita niyang ayos na, ay kanya yung inilagay sa balde. Dinala yon ng dalaga at ibinigay sa kanyang ina. Eto na po, Nay. Pakilagyan mo ng medyo malamig-lamig na tubig para hindi masyadong mainit. Ayos na po yan, Nay. Nilagyan ko na po. Oh, Casio, ilagay mo sa loob ng balde ang paa mo para matanggal yung impeksyon at malinis yung sugat mo. Sinunod naman yon ng matandang lalaki. Napasinghap pa siya nang mabasa ang kanyang paa. Malaki rin ang hiwa kaya hindi niya talaga mapigilang mapaungol dala ng hapdi. Ilang minuto lang ay natapos din kung kaya't natulog na ang pamilya. Kinabukasan, maagang gumising si Fatima upang libutin ang buong taniman. Nung mga oras na yon ay gusto niyang suriin ang paligid kung meron na naman bang mga pananim ang nasira. Wala namang kakaiba nangyayari dito. Salamat sa Diyos at maayos naman ang mga pananim namin. Bulong na lamang ng dalaga sa kanyang sarili. Nagmamadali naman siyang bumalik sa kubo upang ibalita sa kanyang mga magulang. Nay, nasan si tatay? Nandoon lang sa likod. Bakit? Kumusta? Anong balita? May nasira na naman ba? Yun nga, Nay Buti po wala. Nako, pag sinira na nila lahat, paano na lang kaya tayo? Sana naman hindi na nila ulitin yon. Mawawalan tayo ng pagkakakitaan sa mga pinaggagawa nila. Ay, siya nga pala. Kumuha ka nga ro ng okra at talong. Magluluto pa ako ng agahan natin. Sige po, Nay. Nang umalis si Fatima ay naiwang mag-isa si Susan. Napabuntong hininga ang babae nang marinig ang pag-iyak ng anak niyang si Ian. Kinuha niya ang bata at pinadede. Ilang minuto lang ang nakalipas ay pumasok naman sa loob ng kubo si Casio. Paika-ika pang naglakad ang matanda. Galit ang itsura nito at nakakuyom pa ang mga kamao. Hinahamon talaga ako ng Ramil na yan. Makikita niya ang hinahanap niya. Ano ba nangyayari sa'yo at galit na galit ka? Sinadya yung mga basag na bote at ang mga kalawanging bagay sa daan para mahirapan tayo sa pag-iigib ng tubig. Bukod pa roon, sabi sa akin ng kumpare kong si Sergio, pagkarating daw nila sa may poso, may nakita silang mga patay na manok. Yung iba pinugutan ng ulo at itinuhog pa ng pako ang leeg. At saka yung tubo sinira at sinemento raw, kaya ayun bumara. Binuhusan pa raw yata ng asido. Ay basta, yun yung kwento niya. Kaya ayun, inaayos pa nila. Kung hindi agad maaayos yun, baka wala na tayong tubig bukas. Totoo ba yan? Ay Diyos ko naman, ano na naman to nangyayari? Wala talagang puso ang Ramil na yon. Sigurado ko, siya may gawa ng lahat ng kamalasang nangyayari sa atin.
Mamaya, pupuntahan ko siya ron sa kanila. Hindi porket mayaman siya ay ginaganito niya na lamang tayo. Hindi pwede yon. Huminahon ka nga muna. Ano ka ba? Wala tayong ebidensya. At saka, baka ikapahamak mo pa yan at baka mas lalo pang lumala ang sitwasyon natin. Ano ang gagawin natin? Hahayaan natin sila na pagmalupitan tayo? Ganun ba? Baka kung hindi tayo magsasalita ay mas lalo pa nila tayong gipitin. Hayaan mo na muna. Inaayos naman ng poso, hindi ba? Kaya wag mo nang pairalin yung galit mo. Hindi tayo dapat basta-basta mambibintang at baka ikapahamak mo pa yun. Mayayaman sila. Kasyo, anong laban natin doon? Sige, pero kapag may ginawa pa sila ulit, hindi ko na talaga palalampasin. Matapos yung sabihin ni Mang Kasyo, ay agad na siyang lumabas. Nagtungo siya sa likod ng kubo at doon ay nagpahangin. Samantala, sa mansyon naman ni Don Ramil, naroon ang kanyang mga tauhan na binayaran upang gipitin ang magsasakang si Mang Kasyo. Nakaupo silang dalawa ni Santino sa sofa habang ang ibang kalalakihan ay abala sa pakikipag-inuman. Ano nang sunod na plano, boss? Tumahimik lang muna tayo saglit. Hihinto tayo? Oo, mga ilang araw lang. Hindi naman kasi ako ganong kasama eh. Sandali lang, boss. Meron lang po akong tanong. Ano yun? Bakit pa natin pipilitin yung matanda na ibenta sa atin yung lupa? Pwede naman tayo maghanap ng iba. Pero, naguguluhan lang ako Handa ka ba talaga magbayad ng milyon-milyon sa magsasakang yun? Ano ka ba? Wala yung pinag-aralan. Pwede naman natin bigyan ng peking pera o di kay cheque yun. Yun naman pala mas mabuti pa siguro kung gamitan na lang natin ang dahas. Tutukan ng baril kung pwede. Masyado pa maaga para sa bagay na yan, Santino. Bakit pa kasi pinapatagal nyo pa, boss? May madali namang solusyon. Hindi na umimik pa si Don Ramil at nilagok na lamang ang isang baso ng alak. Magkabilaan namang lumapit ang mga bayarang babae na pilit idinidikit ang kanilang sarili sa lalaki. Makalipas ang isang linggo, walang anumang kababalaghan ang nangyari sa bukid ni Mang Kasyo. Naayos na ng mga tao roon ang nasirang poso, kung kaya't maayos na ang daloy ng tubig. Gayunpaman, gumaling na rin ang sugat ng matanda, kaya bumalik na siya sa pagbubungkal ng lupa. Natutuwa siya sapagkat wala ng mga di inaasahan na mga pangyayari. Sa madaling salita ay wala na ang mga kamalasan. Si Fatima naman ay abala sa paghahakot ng tubig. Sa sobrang init kasi ng panahon, ang mga pananim nilang gulay ay unti-unting lumalaylay ang mga dahon at ang mas malala pa ay inuuod ang mga bunga. Napahinto ang dalaga nang makitang papalapit sa kanya ang kanyang ama. Tay, tanghali na. Uwi na po muna tayo. Tara na. Sabay na tayong bumalik sa kubo. Akin na yung balde. Ako na magdadala. Wag na po, Tay. Ako na to. Siya nga pala. Sinabihan niyo na po ba ang mga kasamahan natin dito na aanihin na bukas yung mga mais? Alam na nila yon. Agahan mo na lang ang gising mo bukas para marami tayong maani sa parte natin. Hindi na lamang umimik pa si Fatima. Tanging pagtango lang ang kanyang itinugon. Inilagay niya sa likod ng kubo ang balde kung saan naroon din ang mga drum. Pinainom niya ng tubig ang kanilang aso at manok bago pumasok sa loob ng kubo. Wala namang nangyari sa buong araw. Ganoon lang, matapos ang tanghalian ay bumalik ulit sila sa trabaho. Kinagabihan, pagsapit ng 9:00 ay tulog na ang mga tao sa lugar. Sa di inaasahan ay biglang nagliyab ang apoy sa maisan at madali yung kumalat. Kaya naman halos lahat ng pananim ay nasunog. Nagising naman si Fatima dahil sa biglaang pagsakit ng kanyang tiyan. Agad siyang lumabas ng kubo at naghanap ng dahon ng malunggay para sana initin at ilagay sa kanyang tiyan.
Pero laking gulat niya nang makita ang nasusunog na taniman, kaya naman bigla na lamang siyang nagsisigaw. Hindi alam ng dalaga kung ano ang kanyang gagawin nung mga sandaling yon. Tay! Nay! Diyos ko po! Gumising kayo! Dalihan niyo! Ay, ano ba nangyayari at nagsisisigaw ka? Anong... Hindi pwede! Nagmamadaling tinawag ng matanda ang mga kasamahan nila sa bukid. Ang mga tao'y nagtulong-tulong at nagpabalik-balik sa pagbuhos ng tubig para mapatay ang apoy. Hindi sapat ang tubig na kanilang pondo, kung kaya't ang iba ay nagtungo pa sa poso. Makalipas ang ilang oras, napatay na ang apoy, pero parang nawalan na sila ng pag-asa dahil halos ng mga pananim nila ay sunog na. Ang mga mais na aanihin sana kinabukasan ay bigla na lamang naging abo o di kaya naman ay tostado. Ilang sandali pa, nagsiuwian na sa kanya-kanyang mga kubo ang mga taong naroroon. Kasabay ng pagkalusaw ng mga pananim ay ang pagkatunaw naman ng kanilang pag-asa. Paano na to, Tay? Wala na. Wala na po ang lahat. Naubos na yung mga pananim natin. Sunog na po. Mga walang hiya, hayop sila. Hindi na nakontento. Pati hanap buhay natin dinamay nila. Walang kasing samayan Don Ramil na yan. Magbabayad siya. Tay, huminahon po kayo. Ang puso nyo. Paano ko hihinahon? Kita nyo naman, di ba? Hindi naman lalaki ng ganun ang apoy kung di nila sinabuyan nyo ng gasolina. Tay, saan kayo pupunta? Pupugutan ko ng legye Ramil na yan. Tay, bumalik ka rito. Nay, pigilan niyo po si tatay. Napakadelikado nun. Baka kung ano pa mangyari sa kanya. Hindi umimik si Susan sa sinabi ng kanilang anak. Bagkus ay nanahimik lamang ang babae at hinayaan ng asawa na umalis. Ang dalaga naman ay gustong sundan ang kanyang ama, kaso nawala na ang matanda sa kanyang paningin. Samantala, nakangiting sinalubong ni Santino ang among si Ramil na kararating lamang. Oh, Santino, abay, may good news ka ba? Laki ng ngiti natin ah. Ano balita? Napakagandang balita, bossing. Alam mo ba, binuhusan namin ng gasolina ang mga pananim nila ron. Kaya ayun, naging impyerno ang lugar. Pagkatapos namin masiguro na sunog na, tsaka kami umuwi rito. Oh, tapos, pati ba kubo nila, sinunog mo? Yun lang. May susunod pa naman, bossing. Ay, sayang naman. Sana sinunog nyo ng lahat para wala ng problema at nang wala na rin makapigil sa atin sa pagpapatayo ng resort. Ay nako talaga, pagod na ako sa mga taong yan, lalo na dun sa mangkasyo na yon. Ang tibay, tagal sumuko. Sabi ko naman sa inyo bakit pinatatagal nyo pa? Biglang napahinto ang dalawa nang may narinig silang sumisigaw sa labas ng gate. Galit na galit ang boses at parang hinahamon pa sila ng patayan. Nagmamadaling lumabas si Ramil, bit-bit ang kanyang baril. Hoy, matanda! Ano bang kailangan mo't nag-iskandalo ka rito, ha? Ano nag-iskandalo? Hoy, Ramil! Walang hiya kang hayop ka! Gahaman ka talaga! Napakasama mong demonyo ka! Wala kang kasing sama! Grabe! High blood mo naman, tanda. Ano bang ginawa ko sa'yo't parang aatakihin ka na dyan? Handa ako makipagpatayan sa'yong buwisit ka. Pero ito ang tandaan mo. Hindi mo makukuha sa akin ang lupa ko. Oh, tapos? Anong pakialam ko sa lupa mo? Ano ba? Nakakahiya ka. Nagmumukha kang taong grasang nagwawala rito. Umalis ka na. Ikaw ang nakakahiya. Ang itim ng budhi mo. Ano? Masaya ka na? Wala na kaming hanap buhay dahil sa iyong leche ka. Hoy, tigil-tigilan mo yung pambibintang mo, wala kang ebidensya. Huwag ka na magmaang-maangan. Ikaw may gawa ng lahat ng mga kamalasan sa lugar namin. Ano, kontento ka na? Kontento? Hindi pa. Nagsisimula pa lang ako eh. Kung ganon, magtuos na labang tayo. Oops, ilayo mo yung itak mo.
Napakadumi eh. At saka, wag mo nga hawakan yung gate, baka mamantsahan mo oy. Ayoko pa namang mag-amoy putik yan. Ay nako, duwag ka talaga. Wala kang ebidensya sa mga nangyari. Kaya kung ako sa'yo, uuwi na lang ako o di kaya ay isusuko ko na lang yung lupa ko para wala nang gulo. Ayos yung ganon, hindi ba? Ang kitid din kasi ng utak mo eh. Ipapakulong kita. Subukan mo, baka ikaw pa makulong. Nang bibintang ka ng mga bagay na wala namang katotohanan. Magsasalita pa sana si Mang Casio, pero bigla na lamang siyang tinutukan ng baril ni Don Ramil. Nanigas ang matanda sa kanyang kinatatayuan at parang umurong ang kanyang dila nung mga sandaling yun. Buti pa umuwi ka na sa inyo bago dumanak ang dugo rito. Pwede kitang isako at kailanman ay wala nang makakaalam sa pagkamatay mo. Gusto mo ba yan? Tanging pag-iling lang ang naging tugon ni Mang Casio sa lalaki at agad na naglakad ang kanyang mga paa papalayo sa lugar na yon. Hindi niya alam kung anong mararamdaman niya nung gabing yon. Wala sa sariling bumalik sa bukid ang matanda. Sa panginginig ng kanyang mga paa ay bigla na lamang siyang bumagsak sa lupa. Samantala, paulit-ulit na bumuntong hininga si Fatima habang walang tigil na sumusulyap sa daan patungo sa bayan. Nagdadalawang isip siya kung susundan ang ama o hihintayin na lamang. Pero ng mga oras na yun ay hindi mapigilang kabahan ng dalaga sapagkat ilang oras na ring nawawala ang kanyang ama. Nababahala siya sa kung anong nangyari sa matanda at sa sitwasyon nito. 4:00 na ng madaling araw ay wala pa rin yun, kung kaya't naisipan na lang ni Fatima na sundan ang kanyang tatay, pero napahinto siya nang matanaw na paparating na ang matanda at tila walang buhay na naglalakad. Tay, kumusta? Ano pa nangyari? Wala ako napala sa demonyong yon. Magtatanong pa sana ang dalaga pero iniwan na siya ni Mang Casio. Kinaumagahan, nagising sa pagkakaidlip si Fatima. Napagala siya ng paningin nang mapansing nasa labas pala siya ng kubo. Nagmamadali naman siyang tumayo at pinagmasdan ang nasunog na taniman. Ang dating kulay berde ay naging kulay abo. Kahit sa ang anggulo tingnan, wala nang makikita na pwede pang pakinabangan. Kung kakainin naman nila ang mga nasunog na gulay at mais, baka kung anong mangyari sa kanila, lalo na at sinabuyan yon ng gasolina. Ang nangyari ng umagang yon, nagtulong-tulong na lamang ang mga tao sa paglilinis. Sinuri nilang mabuti kung may maayos pa o kung may pwede pang magamit. Nay, ano pong niluluto niyo? Kamoteng kahoy. May nabungkal kasi sila kanina na pwede pang kainin. Kaya ito, niluto ko. Pagsasaluhan din natin ito mamaya. Ganun po ba? Siya nga po pala, Nay. Birthday po ni Ian bukas. Magdadalawang taon na po siya. Ano pong ihahanda natin? Saka na lang yung handaan na yan, anak. Pag nakabawi na tayo. Paano kung itinta ko yung mani? Pwede tayong kumita ron ng mga 200. Ayos din yon. Kahit paano ay makakabili tayo ng sardinas at bihon. Huwag na muna nating ipilit yung mga ganyan, Fatima. Ngayon kasi, parang nagsisimula tayo ulit. Sa pagtatanim, pagbili ng mga buto. Basta, pag maayos ng lahat, magpapahanda tayo. Hindi na lamang umimik pa si Fatima. Sinamahan niya na lamang ang nakababatang kapatid sa loob ng kubo. Himbing na himbing ang tulog noon nung mga oras na yon. Ang aliwalas naman na mukha mo, be. Ang sarap siguro maging bata. Walang pinoproblema. Ay, siya nga pala, birthday mo na bukas. Walang handaan na magaganap pero hayaan mo, pag nagkapera si ate, bibilhan kita ng tinatawag nila na cake tsaka ice cream. Ang sarap siguro noon, no? Magpapalitsyon din tayo, tapos magpapaluto ako kay nanay nung pansit na kulay pula. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Basta, alam ko meron yung ketchup.
Mahal na mahal kita, be. Sana mayaman tayo, no? Para hindi na natin kailangan magbabad sa init at magpakahirap. Ipagdasal mo, be, na sana balang araw mag-iba rin ang landas ng buhay natin. Umasenso sana tayo. Pagkatapos noon, bumuntong hininga na lamang si Fatima at hinalikan sa pisngi ang kanyang kapatid. Lumabas siya ng kubo at tumulong sa mga kasamahan. Ilang minuto lang, masaya nilang pinagsaluhan ang kamoting kahoy na luto ng kanyang inang si Susan. Samantala, paikot-ikot si Don Ramil sa sala habang nag-iisip ng paraan kung paano mapapaalis ang mga magsasaka sa bukid. Ano ba yan, boss? Umupo ka nga. Nahihilo ako sa iyo eh. Pwede ba mag-isip ka ng paraan kung paano mapapaalis yung mga hampas lupang magsasaka? Oh, iaasa mo na naman sa akin. Pag nagkaaberya, ako na naman ang sisisihin mo. Hindi na. Dali na, huwag ka na magtampo. Mag-isip ka. Bilisan mo. Dispatchahin na nga natin yung may-ari ng lupa para wala ng problema. Ay, nako. Demonyo ka rin talaga, Santino, no? Bagay na bagay sa iyo yung pangalan mo. Sige na, basta siguruhin mo lang na mapapasa atin yung lupa, ha? Di ka ba sasama, boss? Kayo na lang, kayang-kaya nyo na yan. Ay, sayang. Balita ko pa naman may dalagang anak yung matandang yun. Baka gusto mong tikman. Akala ko ba si Mang Casio lang ang didispatchahin natin? Naku, napakahina mo naman, boss. Lahatin na natin. Ano ka ba? Baka magsumbong pa eh. Kaya, kung pwede, wala na tayong ititira sa kanila. Ang taba talaga ng utak mo. Napaisip si Don Ramil at humalakhak. Nung mga oras na yun, naiisip niya na ang muka ng matanda na nagmamakaawa. Kinagabihan, 9:00 ng gabi, tulog na ang mga tao sa bukid. Tahimik ang paligid at tanging mga insekto lamang ang maririnig. Nagtungo sina Ramil at Santino sa bukid kasama ang 2 lalaki. Pagkarating nila doon, agad nilang binuhusan ng gasolina ang buong palibot ng kubo. Tumahol naman ang aso na ikinagulat ng mga kalalakihan. Pero pinakain lang nila yon ng pandesal na may lason kung kaya't namatay din kaagad. Samantala, nagising si Fatima dulot ng paulit-ulit na pagkahol ng kanyang alagang aso, ang tanging kasakasama nila sa loob ng bahay. Nagmamadali siyang lumabas. Nagulat na lamang ang dalaga nang makita ang 4 na kalalakihan. May dala itong mga baril. Sisigaw na sana siya, ngunit agad na tinakpan ng isang lalaki ang kanyang bibig. Ang likot mo naman! Ano ba? Gusto mo ikaw unahin ko? Ano ka ba, Santino? Akala ko ba ipapatikim mo pa sa akin yan? Ay, pasensya na, boss. Napakalikot kasi. Siya nga pala. Ikaw na bahala rito. Tatalian ko na lang ang bibig nito para hindi mag-ingay. Sige, basta igapos niyo yung matanda, pati na rin yung asawa. At isama mo na rin yung bata. Mabait pa naman ako. Hindi ko hahaya magkahiwa-hiwalay sila. Kaya mas magandang makita na sama-sama silang mamamatay. Nagulat na lamang si Fatima sa kanyang mga narinig. Kahit na anong gawin niya ay hindi niya kayang kumawala. Tinalian ang kanyang bibig kung kaya't walang lumalabas na boses doon. Ang 2 kalalakihan at si Santino ay pumasok sa loob, habang si Don Ramil naman ay naiwan sa dalaga. Pinagmasdan niyang mabuti ang hubog ng katawan ni Fatima at sa pagkakataong yun ay unti-unti na niyang hinimas-himas ang babae. Ilang minuto lang, napahinto siya dahil sa ingay na nagmumula sa loob ng kubo. Ayos na, boss. Tinalian ko na. Hindi na makakawala yung mga yon. Matapos sabihin yon ni Santino ay agad namang pumasok si Ramil.
Hila-hila ang buhok ng dalaga na namimilipit pa sa sakit. Bitawan mo ang anak ko, hayop ka! Ano ba naman to, Santino? Bakit hindi mo naman tinakpan ang bibig niyan? Ano bang kailangan mo? Gagawin ko na, basta pakawalan mo lamang ang asawa at anak ko. Oh, di pakawalan. Pero, sa isang kondisyon. Ano yon? Parang awa mo na. Huwag mong inamay dito ang pamilya ko. Saan mo nilagay ang titulo ng lupa? Akin na. Nasa... Saan? Sasabihin mo, babariling ko yung asawa mo. Diyan sa may karton sa likuran mo. Nasa ilalim niyan. Kunin mo, Santino. Ano? Ayos na ba yun? Pakakawalan mo na ba kami, Don Ramil? Boss, eto na. Oh, ayan na. Nasa iyo na. Kaya, ang mabuti pa, pakawalan mo na kami rito. Hindi pa tayo tapos, tanda. Pirmahan mo muna to. Nanginginig ang kamay na tinanggap ni Mang Casio ang papeles na inaabot sa kanya ni Don Ramil. Hindi niya na binasa ang kasulatan, bagkus ay nanlalamig ang kanyang katawan dahil sa mga baril na nakatutok sa kanila. Matapos mapirmahan ay agad niya yung ibinalik kay Ramil na nakangisi. Okay na to. Sige na, talian niyo ng bibig niyan. Ano? Hoy, Ramil, nakuha mo na ang gusto mo. Pakawalan mo na kami. Tinalian ng mga kalalakihan ang katawan ni Mang Casio at pati na rin ang kanyang bibig. Humahalakhak namang hinarap ni Ramil si Fatima. Agad niyang pinunit ang suot na bestida ng dalaga at hinalay sa harap mismo ng kanyang pamilya. Pinagpasapasahan pa ang babae na tila bola na pinaglalaruan. Walang nagawa ang kanyang mga magulang kundi ang panoorin kung paano binaboy ang kanilang anak. Tara na. Nagsasaya pa ako rito, boss eh. Lupay-pay na yung babaeng yan kaya aalis na tayo. Ang bihira naman oh. Nabitin ako dun ah. Talian niyo ang kamay ng babaeng yan, ha? Sige po, boss. Matapos sundin ang utos ni Don Ramil, ay agad na silang lumabas. Sinindihan ni Santino ang kandila at katol, pagkatapos ay inihagis yon sa loob ng kubo. Ilang minuto lang, biglang nagliyab ang kabuuan ng bahay. Nang makitang lumaki na ang apoy, ay saka lamang sila umalis. Samantala, lumuluhang tinitigan ni Fatima ang kanyang mga magulang at kapatid na nakatali sa dingding. Hindi niya kayang pakawalan ang mga ito sapagkat nakatali rin ang kanyang kamay. Nagliyab na ang buong paligid at gumagapang na rin yon papunta sa bubong, kung saan naroon ang kanyang pamilya. Walang saplot na tumayo ang dalaga at nilapitan ang kanyang mga magulang. Ang sama nila. Magbabayad sila sa ginawa nila sa atin. Matapos sabihin yon ng dalaga ay bigla na lamang may nahulog na nagbabaga sa kanyang harapan at yon ay tumama mismo sa kanyang kapatid. Unti-unti na ring nasunog ang katawan ng kanyang mga magulang. Walang nagawa si Fatima kundi nagmadali na lamang papalabas. Sa pagkakataong yon ay kita niya kung paano tinupok ng apoy ang kanyang pamilya. Paika-ika siyang nagtungo sa kagubatan. Walang saplot ang katawan at nakapaalamang. Nang makarinig siya ng halakhakan ay agad siyang tumakbo papalayo. Ngunit dahil sa dilim ay hindi niya nakita na mayroon palang bangin, kung kaya't nahulog siya roon at bumagsak sa may sapa. Sa kabilang banda, habang namumulot ng panggatong si Eugene ay napadpad siya sa may ilog. Doon ay naghilamos ang binata at naghugas ng paa. Pauwi na sana siya nang mapansing may tao sa may pangpang. Agad niya yung nilapitan at sinuri. Babae, buhay pa ba to? Naku, magkasala na sana sa Diyos pero bakit wala tong damit? Parang humihinga pa naman. Iniwan niya muna ang babae sa may batuhan at tinawag ang kanyang lola.
Ibinalita niya sa matanda ang kanyang nakita. Totoo nga la, ano ka ba? Bakit hindi pa kayo naniniwala sa akin? Oo, palabiro at mukha akong clown pero seryoso nga po. Samahan niyo ako para maniwala kayo. Hoy, Eugene, pag ako binibiro mo lamang, nako, mahahampas ka talaga nitong tungkod ko. Lola Sita naman. O sige, deal. Pero kapag napatunayan ko sa inyo na nagsasabi ako ng totoo, itatali ko kayo dyan sa puno ng mangga. Ano, pahig kayo? Aba, tingnan mo itong batang ito. Hinapon pa ako. Hoy, sino ba nagpapakain sa'yo, ha? Joke lang naman yun, la. Pero totoo nga yung sinasabi ko. Ay, sige na. Tara na. Napakaingay mong bata ka. Gwapo naman. Ay, siya nga pala. Lola, magdala po kayo ng damit, ha? Ayoko kasing nakakakita ng nakahubad na babae. Humalakhak pang nagpatiuna si Eugene. Nang makitang sumunod ang matanda sa kanya, ay agad niya yung inalalayan. Nakarating sila sa bahagi ng ilog kung saan iniwan ng binata ang babae. Ayun po, Lola, oh. Tingnan nyo, mukhang buhay pa naman yan. Kayo na po ang pumunta ron, wala kasing damit eh. Mahahampas talaga kitang lalaki ka, makita mo. Nakangisi na lamang na pinagmasdan ni Eugene ang matanda. Nang makita niyang sinuotan na ng damit ng kanyang Lola Sita ang babae, ay agad na rin siyang lumapit. Buhatin mo, dalhin natin siya sa bahay. Ako po? Ay, hindi, ako. Ako yung magbubuhat? Ay, Lola naman eh. Ikaw ang magbubuhat. Ano nga naman ako? Hindi ko kaya yan at baka lalong mabali itong mga buto-buto ko. Oo na, pero buhay pa nga ba, Lola? Humihinga pa naman. Gamutin natin ang kanyang mga sugat. Kawawa naman. Ano kaya nangyari sa kanya? Hula ko, baka pinagsamantalahan to. Wala kasing damit, Lola eh. Ay nako, chismoso ka talaga. Bakit? Bawal ba? Pambabae lamang yon, ugok. Nagpauna nang naglakad ang matanda, habang nakasunod sa kanya ang apo na buhat-buhat ang dalagang walang malay. Nang makarating sa bahay, ay inihiga ni Eugene ang babae sa banig. Lagyan mo ng langis ang buo niyang katawan. Yung langis na ipinapahid ko sa tuwing sumasakit ang tuhod ko. Ayoko nga. Kayo na lang, Lola. Babae yan eh. Nahiya ako. Hindi ka talaga maaasahan na bata ka. Uy, wawa. Para namang hindi ako nagbuhat sa kanya. Oh, ano ngayon? Sinusumbatan mo ba ako? Ang akin lang naman, utusan niyo na lang po ako ng kung ano-ano. Wag lang pong iharap sa mga babae. Ay sus, binata na talaga itong apo ko. Dapat nagpapatuli ka na. Ay, huwag ka naman maingay, la. Binatang-binata na po ako. Makakagawa na nga ng bata eh. Aba, hoy, anong sabi mo? Lola naman, joke lang yun. Humalakhak naman si Eugene sa naging reaksyon ng matanda. Hindi niya mapigilang matuwa sa tuwing napipikon si Lola Sita. Samantala, nagising si Fatima dala ng ingay sa kanyang paligid. Pagmulat niya ng kanyang mga mata ay iginala niya ang kanyang paningin. Nagising na po. Abay, ang ingay mo kasi eh. Oh, Iha, naririnig mo ba kami? Bingyata, Lola eh. Itiko mo nga yung bibig mo. Wala nang lumalabas na tama dyan. Grabe talaga kayo sa akin. Sabi nang tumahimik ka dyan eh. Iha, naririnig mo ba kami? Sumagot ka naman. Ako na nga, Lola. Tumabi ka nga dyan. Ay, hello, miss. Hi. Gwapo ba ako? Sumagot ka ng oo. Ay, nako. Wala ka talagang kwentang magsalita. Sagutin mo na kasi ako, miss. Mabubugbog pa ako ni Lola nito eh. Mahampas talaga kita. Sige na, magpakulo ka na lamang doon ng tubig. Tumatawan na lamang na umalis si Eugene sa harapan ng kanyang Lola Sita. Sa pagkakataong yun, ang matanda naman ang naiwan kasama si Fatima na hindi pa rin nagsasalita. Iha, pagpasensyahan mo na ang apo ko, ha? Mapagbiro lang talaga yon, pero mabait naman. At saka, normal lang yung pagbabangayan namin. Baka kasi, akalain mo na nag-aaway kami.
Ay, siya nga pala. Hindi ko siya tunay na apo. Hindi kami magkadugo. Nakita ko lang siya noon sa may eskanita. Mga nasa 10 buwan pa lamang siya noon. Kaya dahil sa awa ay binuhay ko siya. Binihisan at pinag-aral. Sobrang saya ko ng mga panahong yon kasi binigay siya sa akin ng Diyos. Wala kasi akong asawa, iha. At saka walang nagtatangkang lumapit sa akin kasi anak daw ako ng isang mambabarang. Yun yung kwento ko. Ikaw, ano ang kwento mo? Saan ka nang galing? Nasaan po ako? Nandito sa bahay namin. Nakita ka kasi ni Eugene sa may pangpang. Wala kang malay. Nabuhay pa pala ako? Ano yon? Pasensya na, medyo may pagkabingi ako. Siya nga pala, ako si Lola Sita, at yung apo na tinutukoy ko ay si Eugene. Ikaw, ano ang pangalan mo? Pwede bang patayin niyo na lamang ako? Ha? Ay, Diyos ko! Ano bang pinagsasasabi mong bata ka? Ayoko na pong mabuhay. Kaya parang awa niyo na patayin niyo na lamang ako. Ano ka ba? Kumalma ka, iha. Ano ba nangyayari sa'yo at nagkakaganyan ka? Pwede ka namang magkwento sa akin. Makikinig ako. Huwag ka mag-alala. Mabuting tao kami at hindi ka namin sasaktan. Paano bang mabuhay? Sabihin niyo sa akin. Kasi ang hirap mabuhay na wala na ang mga taong nagsisilbing rason kung bakit ka lumalaban. Kaya niyo bang harapin ang bukas na wala ng mga mahal niyo sa buhay? Lalaban pa rin ba kayo kahit hindi niyo na alam kung para kanino? Nakuha niyo na ba yung pinupunto ko? Naiintindihan kita, iha. Sige lamang, ilabas mo lang. Hindi niyo po ako naiintindihan. Namatayan na ba kayo ng pamilya? Kasi ako, sa mismong harapan ko pa. Pero, alam niyo kung ano yung kinakagalit ko. Kasi hindi ko sila nailigtas. Wala ako nagawa para tulungan sila. Alam niyo po yung kapatid ko na walang kamuwang-muwang, dinamay ng mga walang kwentang gahaman sa pera. Tinupok ng apoy ang pamilya ko. Ang sakit po nun. Ang sakit-sakit. Hala. Sige lamang, ilabas mo lamang, iha. Nandito lamang ako. Anong petsa na po ba ngayon? Hunyo 14. Bakit? 2 araw na pala mula nung mangyari yun. At saka, kahapon po ang birthday ng kapatid ko. Ano ba nangyari? Ikwento mo ang lahat sa akin. Umiiyak na ikinuwento ni Fatima ang kalunos-lunos na pangyayari sa kanyang pamilya. Nung mga oras na yun ay hindi naman mapigilang mapaluha ng matanda sapagkat ang dalagang kanyang kaharap ay naranasan ang isang delubyo sa murang edad pa lamang. Mainit na po yung tubig. Ay, wala. Sorry po sa istorbo. Ipaghanda mo siya ng makakain doon. Opo, Lola. Pasensya na po talaga. Sa pagkakataong yun, nahihiyang umalis si Eugene. Nagtungo siya sa kusina at ipinaghanda na makakain ang dalagang kanilang bisita. Tatawagin niya na sana ulit ang kanyang lola pero hindi na kailangan dahil paglingon niya ay nasa likuran niya na ang babae at ang matanda. Paika-ika namang naglakad si Fatima dulot ng mga mahapding sugat sa kanyang binti. Tinulungan naman siya ng binata sa pag-upo. Nang matapos ay nagpahinga muna saglit si Fatima at naglakad-lakad sa labas.
Napansin niya na ang mga bahay ay nasa gilid lamang ng kalsada. Napalingon naman siya sa likurang bahagi. Doon ay mayroong ilog. Sa mga nakita ay hindi maiwasan ng dalaga ang mapahagulhol. Iniisip niya pa rin ang mga nangyari at ang kanyang kapatid na inosente na dinamay pa ng mga lalaking walang awang bumaboy sa kanya. Napahinto naman sa pag-iyak ang dalaga nang maramdamang may presensya ng tao sa kanyang likuran. Ayos lang yan. Iyak mo lang. Hindi ka naman namin huhusgahan. At saka, nakwento na pala sa akin ni Lola ang mga nangyari sa'yo. Pero, huwag ka mag-alala. Mapagkakatiwalaan mo kami. Salamat kung ganon. Ilang taon ka na pala? 19. Ikaw? 20. Pero isip bata pa rin. Siya nga pala, huwag ka na malungkot. Siguro may rason kung bakit ka nabuhay. Isipin mo na lang na nasa langit na ang pamilya mo at pinagmamasdang ka nila. Nakangiti ang mga yon kasi alam nilang ligtas ka. Teka, magulo ba akong kausap? Pero, hayaan mo na. Naiintindihan mo naman, di ba? Kahit anong salita pa yan, hinding-hindi yan tatalab sa akin. Kaya, pasensya ka na, Eugene. Naiintindihan ko. Siya nga pala, ikaw alam mo ang pangalan ko pero ikaw hindi ko alam ang pangalan mo. Fatima ang pangalan ko. Hi Fatima. Nice to meet you. Pasensya ka na ha. Hindi kasi ako nakakaintindi ng Ingles eh. Ay, ganun ba? Pasensya na. Ang sabi ko, ikinagagalak kitang makilala. Ako rin. Hindi ka ba nakapag-aral? Ibig kong sabihin, pwede kitang turuang mag-English kahit kaunti. High school lang yung natapos ko pero may alam naman ako na kaunti. Huwag na. Hindi ako interesado. Salamat na lang. Sige. Sabi mo eh. Ilang saglit lang, tinawag na sila ng matanda, kung kaya't pumasok na ang dalawa sa loob ng bahay. Inalalayan pa ni Eugene ang dalaga dahil hindi ito makalakad ng maayos. Sa bahay ni Lola Sita na muna tumira pansamantala si Fatima sapagkat walang kilalang kamag-anak ang dalaga. Sa ilang araw na pananatili niya roon ay tahimik lang siya at kung kinakausap ay tila wala sa kanyang sarili. Isang araw, habang nakaupo sa sofa si Fatima ay bigla na lamang siyang inalok ni Eugene ng merienda. Napangiti pa ang binata at medyo nahihiyang napakamot ng ulo. Ayos ka lang ba? Kahit kailan, hindi ko na siguro mararamdaman yan. Kaya tigilan yun ang pagtatanong sa akin ng ganyan. Pasensya na pero minsan pwede naman tayong magpanggap na masaya kahit sa kaloob-looban natin ay nadudurog na tayo. Ipakita natin sa ibang tao na ayos lang tayo kahit hindi naman talaga. Alam mo, ganyan ako. Lagi ako nagbibiro tsaka tumatawa. Pero ang totoo, nasasaktan na pala. Makikita mo, parang wala lang akong problema, pero ang totoo, meron. Alam mo naman na, ampun ako, di ba? Hindi ko alam kung sino ang mga magulang ko. Kung anong mukha nila. Yun ang nagpapalungkot sa akin. Kasi, parang ang laki ng kulang sa buhay ko. Pero, huwag kang umiyak. Matibay ka. Yun ang lagi kong sinasabi sa sarili ko. Bakit mo sinasabi sa akin yan? Para malaman mo na hindi ka nag-iisa. Namatayan ka na ba? Hindi pa, pero yung pakiramdam na may taong parte ng buhay mo na hindi mo pa nakikita, para na rin silang namayapa na. Gets mo ba? Ay, siya nga pala. Kilala mo bang may gawa sa inyo niyan? Si Don Ramil, yung mayamang negosyante sa kabilang barangay. Kilala mo ba siya? Sikat yata yun eh. Si Don Ramil? Sigurado ka? Oo, kilalang tao yun eh. Sa pagkakaalam ko nga, napakabait niya kasi laging tumutulong sa mahihirap. Bukod pa ron, usap-usapan na tatakbo siya bilang mayor sa lungsod natin. Napaka-plastic ng taong yun. Walang hiya, pakitang tao lang at napaka-kriminal.
Hindi mabait yon. Mabait ba yung taong nanggigipit at pumapatay ng ibang tao? Salamat sa Diyos at ligtas ako, pero sisiguruhin ko maghihiganti ako. Paano? May baril ka ba? Babarilin mo? Fatima naman, baka makulong ka niyan. At saka, hindi basta-bastang kakalabanin mo. Pero, may naisip akong paraan. Ano yun? Wala akong pakialam kung ikakapahamak ko pa. Gagawin ko lahat. Mabigyan lang ng hustisya ang pagkamatay ng pamilya ko. Barangin mo. Magpatulong ko kay Lola Sita. May kaalaman siya sa pambabarang. Sinisiguro ko sa iyo mapagdurusa mo sila. Meron pa bang ganyan ngayon? Tsaka, totoo ba yan? Ang alam ko, kwento-kwento lang ang tungkol dyan eh. Para maniwala ka, tanungin mo si Lola. Naku, napakalupit kaya nun. Napatahimik na lamang si Fatima ng mga sandaling yun at inisip niya ang tungkol sa mga sinabi ng binata. Kinagabihan, sa loob ng kwarto ay nakahiga ang dalaga habang ang matanda naman ay abala sa pagrorosaryo. Fatima, bakit hindi ka pa natutulog? Hinintay ko po talaga kayong matapos. Abe, bakit naman? Meron bang problema? May nabanggit po kasi sa akin si Eugene. Sabi niya may kaalaman daw po kayo sa pambabarang. Gusto ko po sanang magpaturo sa inyo. Nako, sigurado ka ba? Hindi basta-basta ang kasanayan na ito, Fatima. Gusto ko pong ipaghiganti ang pamilya ko. Kaya sana naman tulungan niyo ako. Matagal ko nang itinago ang mga gamit ko sa pambabarang. Pero handa kong buksan ulit yon kung yun ang paraan para makatulong ako sa iyo. Salamat po, Lola Sita. Matapos ang usaping yon ay natulog na ang dalawa. Sa panaginip naman ng dalaga ay naroon pa rin ang muka ng mga taong pumatay sa kanyang pamilya. Hindi siya mapanatag hanggat hindi niya nabibigyang hustisya ang kalunos-lunos na pangyayaring yon sa kanyang mga magulang at nakababatang kapatid. Kinabukasan, tinuruan na siya ng matanda ng mga ritual at orasyon sa pambabarang. Noong una, nahihirapan siya, ngunit iniisip na lamang ng dalaga na para yon sa kanyang pamilya. Kaya kahit mahirap ay pilit niyang pinagtiyagaan. Araw-araw silang nagsasanay ni Lola Sita hanggang sa matuto at makabisa na rin ni Fatima ang lahat ng mga itinuro ng matanda. Makalipas ang 10 buwan, naging eksperto na ang dalaga sa larangan ng pambabarang. Walang palpak at parang naging isang veteranang mambabarang na si Fatima. April na. Malapit na ang May. Naku, eleksyon na naman. Balita ko may pagpupulong na gaganapin dito sa barangay natin si Don Ramil. Grabe, talagang mabango ang pangalan ng future mayor na yun ah. Yung tinitingala ng mga tao ngayon, luluhod din yan sa harapan ko balang araw. Hindi na lamang umimik pa ang binata sa sinabi ni Fatima. Masama namang nakatingin ang dalaga sa tarpaulin na nakadikit sa puno. Mukha yun ni Don Ramil. Malapad pa ang ngiti ng lalaki habang naka-thumbs up. Kinagabihan, 8:00 ay nakarating na si Fatima sa harapan ng mansyon ni Don Ramil. Doon ay nagkubli siya sa may damuhan at pinagmasdan ang bawat taong naglalabas-masok sa malaking bahay. Ilang minuto lang ay may mga kalalakihang lumabas sa van. Sinuri ng dalaga ang mga mukha noon. May 2 pang lalaki na nahuli at lasing na naghahalakhakan. Ilang ulit yung pinagmasdan ni Fatima at napagtanto niya na yon ang 2 sa mga kalalakihan na bumaboy sa kanya. Mga hayop kayo! Akala niyo ba makakalimutan kayo mga pagmumukha ninyo? Hinding-hindi. Nag-usal ng ritual ang dalaga bago inilabas sa kanyang bulsa ang isang itim na paru-paro. Nilukot niya yon at pinisa hanggang sa maging pinong-pino. Pagkatapos ay hinipan sa hangin,
Nang bumagsak yun sa lupa ay naging ipis, uod at mga maliliit na ahas. Dumami ang mga yon hanggang sa napalibutan na ang dalawang lalaki. Magsasalita pa sana ang isa, ngunit bigla na lamang lumabas sa bibig nito ang itim na balahibo at ang mga alupihan. Sa gulat naman ng isa ay agad siyang nagsisigaw, ngunit lumabas din sa kanyang bibig ang isang makamandag na alakdan. Hindi lang yun, sapagkat bigla na lamang silang napahawak sa kanilang pribadong bahagi ng katawan. Sa hindi inaasahan ay biglang pumutok ang kanilang ari at nagsilabasan ang mga uod. Napangisi na lamang si Fatima sa mga nangyari. Kitang-kita niya kung paano humandusay ang dalawa. Pagkatapos niyang masaksihan yun ay agad na siyang umuwi. Tumba na yung dalawa. Ay nako, wala naman pala mga binatbat. Pero, meron pang dalawa, Fatima. Samantala, nagulat na lamang si Don Ramil sa ibinalita sa kanya ni Santino, ang tungkol sa di makataong pagpatay sa kanyang dalawang tauhan. Halos hindi na makilala ang dalawang lalaki sapagkat ang mga mukha nito ay inuuod na. Sinong may kagagawan nun, Santino? Hindi ko alam, Don Ramil. Naku, kung nakita mo lang, masusuka ka talaga. Ang malala pa, pumutok daw yung mga ano nila. Baka naman naengkanto. Kung saan-saan kasi nila tinututok yung ano nila Basta ako, naduduwal ako nung makita ko yung pagmumukha nila, bossing. Huwag mo nang banggitin at baka mangyari pa yun sa'yo. Ay naku, huwag naman po sana. Napahalakhak na lamang ang dalawa sa usaping yun. Ilang minuto lang ay pinag-usapan na nila ang tungkol sa patapos na resort na ipinapatayo nila sa bukid. Kinabukasan, habang nagmamaneho ng kotse si Santino ay bigla na lamang siyang napahinto nang makita ang pamilyar na muka ng isang dalaga. Nakangiti pa yun sa kanya at tila diwata ang kagandahan. Napalunuklaway ang lalaki ng mga sandaling yun. Lalabas na sana siya para lapitan ang babae, ngunit sa hindi inaasahan ay hindi bumukas ang pintuan. Leche, bakit ayaw mong bumukas? Sa kabilang banda, tumatawa namang nilapitan ni Fatima ang lalaking kunot na kunot ang noo sa inis sapagkat hindi nito mabuksan ang pinto ng kanyang kotse. Nang makalapit ang dalaga ay agad niyang binunutan ng 3 buhok si Santino. Aray, bakit mo binunot yung buhok ko, miss? Siya nga pala, pwede mo ba akong tulungan? Hindi ko kasi mabuksan tong pinto Bakit ko naman gagawin yon? Teka, magkakilala ba tayo? Ulyanin ka na pala. Sa ganda kong to, hindi mo ako maalala? Grabe ka naman. Sino ka ba? Anak ako ng isang magsasaka. Yung sinunog niyong pamilya. Ano? Imposible. Gawin nating posible. Anong gagawin mo? Tulong! Tulungan niyo ako! May baliw na babae rito! Napakaingay mo namang duwag ka. Sino bang tinatawag mo? Wala namang tao sa paligid. Bakit kasi huminto ka pang utu-utu ka? Patuloy lang sa pagsigaw ang lalaki. Gusto niyo mang lumayo sa lugar na yon ay hindi niya magawa dahil hindi umaandar ang kotse. Humahalakhak naman si Fatima sa asal ng lalaki. Sa pagkakataong yon, may inusal siya sa hangin. Kasabay noon ay ang pagputok ng pribadong bahagi ng lalaki. Lumabas doon ang mga uod na gumagapang sa buong katawan ni Santino. Napasigaw ito sa sakit at halos isumpa na ang dalaga. Ilang minuto lang hinipa ni Fatima ang 3 buhok. Bumagsak yon sa loob ng kotse at nung mga sandaling yon, unti-unting gumapang ang 3 malalaking bulate palapit sa lalaki. Buti nga sa'yo. Buhay ka pa, inuuod ka na. Tandaan mo, nawalan ako ng pamilya dahil sa inyo.
kaya lasapin mo ang paghihiganti ko. Matapos sabihin yon ay agad nang umalis ang dalaga. Pakanta-kanta pa siyang bumalik sa bahay ni Lola Sita. Sa pagkakataong yun, pakiramdam niya ay nawala ang bigat na kanyang dinadala. Samantala, nakarating kay Don Ramil ang pagkamatay ni Santino. Dahil sa nangyari, hindi niya mapigilang kabahan. Halos lahat ng mga pinagkakatiwalaan niyang tauhan ay namatay sa hindi matukoy na dahilan. 12:00 na ng gabi nang maisipang matulog ni Don Ramil. Nang mahiga na siya ay parang may biglang malamig na hangin ang dumadampi sa kanyang katawan. Nang maipikit niya ang kanyang mga mata ay may refleksyon siyang nakikita. Isang babae na sunog ang katawan. Masama yung tumingin sa kanya. Napamulat na lamang ang lalaki habang hinahabol ang kanyang hininga. Bigla na lamang niyang naramdaman ang pagtubo ng kung ano sa kanyang muka. Yun ay parang mga tagihawat na kung hahawakan ay lumalaki at dumarami hanggang sa maging pigsa. Agad na tumayo si Don Ramil at lumapit sa salamin. Sa pagkakataong yon, nakita niya ang kanyang refleksyon. Ngunit nagulat siya nang biglang may dumaang itim na anino sa kanyang likuran. Napalingon pa siya roon pero pagtingin niya ay wala namang tao, kung kaya't ibinalik niya ang tingin sa harapan. Sa pagkakataong yun, bigla na lamang natulala ang lalaki, sapagkat isang babae ang nakikita niya sa refleksyon. Mapula ang mga mata nito habang nakasuot din ng pulang bestida. Sino ka? Layuan mo ako! Sa pagsigaw niyang yon, bigla na lamang siyang nakarinig ng iyak ng bata. Unti-unti yung lumalapit at lumalakas. Sa takot ni Don Ramil, agad siyang nagtalukbong ng kumot at pilit na pinapatulog ang sarili. Kahit makati at masakit ang mga tumutubong kung ano-ano sa kanyang katawan. Sa kabilang banda, nakaupo si Fatima sa hapag habang nakapikit ang mga mata. May mga inuusal siyang ritual nung mga sandaling yun. Sa sahig, naroon ang tarpaulin ni Don Ramil. Napapalibutan yon ng dosenang kandila na kulay itim, habang ang kanyang muka ay halos ibinalot sa pulang sinulid. Hindi pa kita papatayin. Magdurusa ka munang demonyo ka. Pagkatapos sabihin yon ng dalaga ay pinatay niya na ang kandila at natulog. Kinaumagahan, nagising na lamang si Don Ramil nang maramdaman ang paghapdi ng kanyang kaliwang paa. Nang tingnan niya yon ay malaking hiwa na tila nakaapak ng isang babasaging bagay. Pilit na inaalala ng lalaki ang mga nangyari, ngunit hindi niya maalala kung saan nakuha ang sugat na yon. Agad naman siyang tumayo at paika-ikang naglakad. Tiningnan niya sa salamin ang kanyang muka at buong katawan. Wala naman. Panaginip lang yata yung kagabi ha. Kahit masakit ang talampakan ay pinilit niyang gumalaw. Sa mga oras na yun ay naghanda siya sapagkat may gagawin siyang pagpupulong o pangangampanya sa kabilang barangay. Pagkatapos ay agad na siyang nagtungo sa lugar. Malaki pa ang ngiti ni Don Ramil habang nakipagkamay sa mga tao. Nagsimula na siya magsalita sa entablado. Sa pagkakataong yun, puro proyekto nito ang bukang bibig. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon ay bigla na lamang siyang napahinto nang makita sa kalagitnaan ng mga tao ang isang babae na pula ang mata at nakasuot ng pulang bestida. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit dahil sa alindog ng naturang babae ay parang hinihigop ang kanyang enerhiya. Biglang nabitawan ni Don Ramil ang mikropono, dahilan ng pagkagulat ng mga tao. Ilang minuto lang ang nakalipas ay napaupo siya nang maramdaman ang pagsakit ng pribadong bahagi ng kanyang katawan. Napatingin naman siya sa babae, ngunit wala na yun doon.
Nakarinig naman ng iyak ng bata ang lalaki. Lumalakas yon na parang sinisira ang kanyang pandinig. Pagkatapos ay may biglang gumapang na uod sa kanyang katawan. Dumadami yon dahilan ng pagsigaw ni Don Ramil. Ha? Ano to? Tulong! Tulungan niyo ako! Napakunot na lamang ng noo ang mga tao na nakasaksi sa ikinikilos ng lalaki. Sa pagkakataong yon, para na siyang baliw na pinapagpagan ng sarili at tila may inaapakan. Walang nakikitang kung ano ang mga tao, kung kaya't naguguluhan sila kung bakit nagkakaganoon ang Don. Samantala, nakapikit ang mga matang inuusal ni Fatima ang mga orasyon. Sa kanyang harapan, naroon ang palangganang naglalaman ng mainit na tubig, habang sa loob noon ay ang tarpaulin ng lalaki na pinunit-punit. Pinalibutan din yon ng babae ng mga itim na kandila. Lumiliyab yon sa tuwing sisigaw siya sa hangin ng mga dasal. Wala namang kwenta kung papatayin kita. Kaya, dahil mabait ako, mabubuhay ka pa. Magpasalamat ka dahil nasa tamang wisyo pa ako. Matapos banggitin yon ng dalaga, ay inhinto na niya ang kanyang ginagawa. Iniligpit niya ang mga gamit at ibinalik yon kay Lola Sita. Nang mga sumunod na araw, usap-usapan sa buong lungsod ang pagkabaliw ng isang kandidato sa pagka-mayor na si Don Ramil. Palakad-lakad na raw ito sa daan nang walang saplot. Sumisigaw ng tulong ang lalaki dahil maraming mga gumagapang na insekto sa kanyang katawan. Ngunit wala namang nakikita ang mga tao. Bukod pa ron, may mga boses daw siyang naririnig, at dahil sa kanyang ikinikilos ay natalo na siya sa eleksyon. Samantala, habang nagpapahangin sa likod ng bahay si Fatima, ay bigla na lamang siyang nakaramdam ng presensya ng tao sa kanyang likuran. Oh, Eugene, ikaw lang pala. Tapos na. Okay na. Naipagiganti mo ng pamilya mo. Kaya, buti pa, ibaon mo na sa limot ang lahat at magsimula ka na ng bagong buhay. Ang hirap talagang mabuhay, lalo na kung ang mga taong rason kung bakit gusto mong mabuhay ay wala na. Alam ko yung pakiramdam na yan, pero nandito kami ni Lola. Pwede mo kami maging pamilya. Salamat, Eugene. Lagi mong tandaan na kahit hindi tayo magkadugo ay pamilya pa rin tayo. Pamilya sa puso, kumbaga. Matapos sabihin yon ng binata ay tumahimik na si Fatima. Iniisip niya ang mga pangyayari at ang lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Makalipas ang ilang buwan, nagkamabutihan na sina Eugene at Fatima at kalaunan ay naging magkasintahan. Suportado lang sila ng kanilang Lola Sita at masaya ang matanda sapagkat maaliwalas na ulit ang muka ng dalaga. Kasama pa rin ni Fatima ang bangungot ng kanyang buhay, ngunit kinaya na lamang niya yung ibaon sa limot at ginawang motibasyon para lumaban. Para sa kanya, may rason kung bakit nangyari ang lahat ng yon. Sa mga araw na lumipas, wala siyang inaksayang oras, at sa pagkakataong yon ay itinanim niya na sa isip na hindi niya sasayangin ang pangalawa niyang buhay. Yon! Isa na naman pong malupit na kwento mula sa Kwentong Enteng. Maraming salamat po sa inyong suporta. Mahal na mahal po kayo ni Enteng. Dahil dyan, meron po tayong shout out again. Simulan po natin kay Elica Beltran. Hi kay Zilpa Hara Raikart, kay Corazon Ingay. Hello po kay Ka Amats TV. Shout out kay Clarkson Basto. Hello po kay Dimples Yumi, kay Emma Dumato, kay Michelle. Hi kay Sheena Enriquez, Evelyn Reyes, Cataleja Soto, Mary Anyao. Hi kay Glessy from Kuwait, kay Genevieve Virtusio, kay Charlene Gumansing. Shout out po kay Alfredo Siguya, kay Febe Ranyada. Hi din po kay Asodisen Serila, kay Kurt Mina, kay Rose Kitts,
Akshu. Hi kay Cliven Dubalan, kay Basanta Mila, kay Monica Nieves, kay Lynette Reparado, hello po kay Resel Galope, kay Judy Sabelina, kay Natividad Tolibao, hello po kay Mira from Batangas, kay Jeren Beter, kay Rose Saavedra, Austria, shout out po kay Chrisgel Mamado, kay Mariam Duca, kay Edgardo Fontanilla, kay Hermie Metoda, hi po kay Ella Heda, hi din po kay Alexis Luge from Santiago, Isabela, shout out po kay Mel Santarita, kay Mai Hani, kay Iza Nix, shout out po kay Irma Umali, kay Vicky Abut, Elizabeth Dungka, kay Betty Kalinaw, kay Hana Maylin Sesgundo, shout out po kay Shauma TV, kay Merly Pura, kay HJH, kay Analie Vallega, kay Gay Samodio, kay Abigail Sugama of Tokyo from Daisy Dulatre, hi po kay Scarlet Sky Maniego, kay Rosette Ersando, kay Roel Banga, hello din po kay Milaine Jordaline Concepcion, kay Manilyn Edusma, kay Kat Burglar Cutie, kay Manny Maniego, Rebecca De Castro, Norsen TV, shoutout din po kay Roslyn Jimenez, kay Rai, kay Susana Llobrera, kay Maria Benitez po, hi kay Daiben, ako si Bru, hello, hi kay Billy Ray, kay Jenny May, at kay Ray Buendia from Lucy Buendia. Hello po kay Baby Lou Huen, kay Diana Grace M. Balzado, kay MGS14, kay Annalie Jong, kay Irene Espino. Hello po kay Jose Perillo, kay Christy Gaitan, kay Pureza Tagiwalo, kay Kimpoy Feliciano. Shout out po kay Trio Cavibes, kay Manisan Mamot Mapadtaya. Hi po kay Mirna Alfaro, kay Merly Fatalia, sa Cabral family from Estela de Silva, kay Junel Fuentes, kay M. Rose Strong OFW in Kuwait. Shout out din po kay Alma Naong, kay Jeva Cabrera at Tintin Desbaro from Diana Henova. Hi kay May Megs, kay G. Ayos, Lydia Lopez, Janica de Mesa, Purificacion Pasinoble, kay Jessie, Kayan, Andrea, Alges, Jason, at kay Bunso Jefferson from Jessica Sobremonte. Hello po kay Elizabeth Maramot, kay Matthew Sadigo, kay Jennifer Sacris, kay Marilyn Dumagsa, kay Jacqueline Saison. Hello din po kay Aaron Azedal, kay Rizen Ryle, kay Mary Grace Grefaldia, kay Josie Aniban, kay Doris Estander, kay Sean, Samuel at Sebastian from Chon Cham Cheb. Maraming salamat po sa walang sawang pagsuporta sa Kwentong Enteng. Mahal na mahal po kayong lahat ni Enteng. Huwag po kayong magkakasakit, huwag po kayong pagpapabaya sa sarili nyo. Alagaan po natin ang mga sarili natin. Maraming salamat po mula sa Kwentong Enteng.